Gray water pit. Okay, so okay na tong gantong kalalim. Dito dapat pumupunta ang tubig mula sa lababo. At pati na rin ang tubig sa shower. So basically, para walang kanin, walang kung ano na pumupunta doon sa ating pit. Nag-research ako kung paano to ginagawa. Kasi naman, sa lupa, sa likuran ng kubo lang natin dinadala ang ating tubig. Medyo matrabaho pero sulit yan para hindi nagsasaturate dito sa part natin. Kaya hindi siya magandang tingnan at hindi din siya maganda in the long run. Ang tanong, paano nga ba ang tamang paggawa ng gray water pit? Based sa research. May mini project ako dito sa farm, dito sa bahay kubo. Nagsimula sa pagpuputol ng bakal. 10mm ito at ginawa namin parilya. Gagawa kasi tayo ng slab at maghuhukay naman tayo ng 40 inches by 40 inches para sa molde naman, para hindi na tayo gagastos sa molde. Para saan? Pantakip natin para sa gray water pit natin na gagawin. Kasi di ba ang lababo namin dito sa kubo ay sa lupa lang nalalaglag ang tubig. Dahil madalang naman kami dito at madalang namin magamit, kaya naging okay siya na matagal ng panahon. Pero kung gusto natin maging neat dito at maging aesthetic, gawin na natin ng paraan ngayon pa lang. Lalo pa at meron tayong concrete dahil nga sa pagbubuhos natin ng ating mga concrete posts, kaya perfect timing na rin. 3 feet by 3 feet bale ang parilya. May 2 inches lang tayo na allowance both side para hindi naman nakalabas ang bakal. At ang target natin ay 4 inches na kapal ng slab. Akala ko nga ay kukulangin pa dahil ito ay tira-tira na lang. Buti na lang at nagkasya. Sinaid na lang ng husto ang pinaghaluan. Buti na lang talaga. At hindi na kailangan bumili ng bagong semento dahil wala na tayo extra. After 1 week na matuyo na ang slab natin na pinrepair, naghuhukay na kami ng butas para sa mismong pit. Maliit lang kasi panlababo lang naman. 30 inches by 30 inches ang hukay at 30 inches din ang lalim. May allowance lang para sa airspace. Ang tanong, gano'ng kahirap iangat ang ating slab? Tinry namin tugkain gamit ang bareta, kaso mabigat, ayaw gumalaw. Hinukay namin ng konti ang gilid para madaling iangat in theory. Tingnan na lang natin. Yo! 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 You know? Yon. Good thing din na matibay ang slab, hindi nahati sa gitna. At kita nyo yung bakal na nakausli, bitbitan yan para madaling buhatin gamit ang lubid. Nilagyan namin ng kaunting hukay pa ang gilid kasi dito papataw ang slab natin. Kumbaga, nakalibel siya sa lupa. Hindi siya mag-shoot sa ating hukay kasi mas malaki siya, pero pantay pa rin. At malaki rin yung part ng lupa na nilalapatan niya para hindi naman basta gumuha ang lupa sa gilid. Hindi pa dyan natatapos, kailangan natin kumuha ng malalaking bato kahit paano para ilagay sa pit. Then, graba naman sa ibabaw. At marami tayo niyan sa pinatambakan natin na daan. Kaya nanimot na lang kami. Noong una, balak namin buhatin. Kaso marami rin kami kinuha. Ay meron naman tayong pick up. Bakit magpapakahirap baga? 2 kasako din kasi ang aming kinarga. Mabuti na ang sobra kaysa sa kulang. Bali ang purpose natin, based sa research ko, para ang tubig hindi direkta sa lupa na papatak. Mapapabagal ng mga bato at graba ang daloy ng tubig at magiging controlled ang pagsipsip ng lupa sa tubig. At ganun din, somehow ay support din ng wall ng pit natin. Naglagay kami ng 12 inches na malalaking bato at 12 inches na graba. May tira pa naman tayo mula sa nakaraan na project nga. Kaya di rin tayo gumastos para dyan. Hindi rin dapat puno ang butas, kailangan may space sa taas kasi maglalagay tayo ng PVC eh. So hindi siya pwede maipit ng slab. Minodify ko ang tubo natin, syempre direkta na ito sa baba. At ang talo ng tubig, dapat papunta siya sa gitna ng pit natin para hindi mag-erode ang gilid. And when everything is set, pwede na natin ilagay ang takip ng slab. Para dyan, kaya mayroong bakal sa taas. Nag-serve naman ng purpose kaso medyo mataas. For sure, magiging cause ito ng talapid. Bahala na, pero at least tapos na. At malinis na tingnan ang side na to ng kubo. At tinabunan namin ng butas at dinistribute namin ng lupa. Then, after a week pa ulit, dumating na ang order ko online na grease trap. Bale, pupwesto ito sa ilalim ng lababo. Basically, ang purpose nito, from the word itself, tinatrap nito ang grease. And actually, pati ang iba pang solids na galing sa lababo. Para ang pupunta sa gray pit natin, talagang tubig lang. Walang solids at grease na nakakapagpabilis ng pag-saturate ng butas at eventually mag-cause ng failure nito. So ito yung design nito. Gagawin rin ito sa lababo sa tabi ng CR na pinapagawa natin para makikita natin kung working ito. Eh di para i-replicate na lang. So yan, result ng research ko. Anong tingin nyo mga off-duty? Yun lang. Peace.